Ito na, mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang episode ng ating Attorney Enzo Bunyog. Papanood tayo sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel, sakay dun sa ating Facebook page na Informador. Ito pong aking talakayan dito, naiiba ito doon sa iba kong social media platforms. Kasi dito, mga tatlong topics ang dinidiscuss ko tuloy-tuloy. Kaya, ah, wag po kayong aalis. Wag po kayong aalis. Medyo hindi lang isang topic ang naka-line up natin ngayon. Hmm? Tulad ngayon, ang topic nating pag-uusapan, bukas na yung naka-schedule na DDS People Power 3. Ang namumuno nito, si Kiko Barsaga. Dati hindi nila ina-announce kung saan, o in-announce na ngayon ni Kiko Barsaga, doon daw sa Forbes Park. Pag-usapan natin tumamaya kung anong mangyayari dito. Pangalawang topic natin, umiinit ang katutsadahan na ni Tres Pinky Amador at ni Katonying Taberna. Yun. Tungkol ito dun sa nagsimula ito dun sa ah, binanata ni Taberna yung di umano'y insertions ni Risa. Ay siyempre napikon yung mga supporters ni Risa. Umiinit ito. Mamaya pag-usapan natin kung bakit. Ang huling topic natin, anong nangyari sa mga kaalyado ni Sara sa Kamara? Ay mahigit 320 na ba ngayon ang mga kongresista? Tapos apat lang yung bumoto para sa budget ni Sara. Ano ba yan? Anong nangyari? Tiyata si Gloria Arroyo hindi bumoto pati si Kiko Barsaga wala. Apat lang yung bumoto. Kung sino yung bumoto pabor kay Sara, mamaya pag-usapan natin. Oh, mga kabunyog, mga kababayan, sa wakas, inanunsyo na ni Kiko Barsaga. Ngayong araw lang inanunsyo yung lugar. Dati hindi nila sinasabi kung saan yung venue ng tinatawag nilang People Power 3. Nananawagan na kasi si Barsaga, itong congressman na may pagkawirdo rin, ang tawag niya sa sarili niya, Kong Miao. Miao, sabi niya. Uh, ano na daw, wala na daw talagang solusyon kundi people power na. People power. Tawag nila dito People Power 3. Nung una, hindi nila sinasabi kung saan, para sikreto daw. Pero ngayong araw, October 11, nag-live si Barsaga. Inanunsyo niya, sa Forbes Park daw. Mga kabunyog, sa Forbes Park. Matindi Forbes Park. Bakit kaya sa Forbes Park? Ito, breaking news. Anti-Marcos protest, Forbes Park, Buendia Gate, October 12, 2025. 10 p.m. Ano ba to? Alas 10 ng gabi. Alas 10 ng gabi. Sa panibagong video na ibinahagi sa kanyang FB page, nanawagan si Cavite 4th District Rep Kiko Barsaga sa sambayan ng Pilipino na lumahok sa anti-Marcos protest na gaganapin sa Forbes Park, Buendia Gate sa darating na Oktubre 12, 2025 simula alas 10 ng gabi. Unang-una, bakit sa Forbes Park? Ang paliwanag ni Barsaga, doon daw nakatira sa Forbes Park yung mga nanginabang dyan sa mga anomalya na yan, sa flood control. Kaya doon nila kakalampagin. Bakit naman alas 10 ng gabi? Ewan ko, hindi ko maintindihan. Naiiba rin to. Ay weirdo rin talaga itong si Barsaga Pero marami ring mga nananawagan na sumuporta sa kanya. Yung sino ba yun? Yung Kuya Park? Yung lighter boy? Magaling sana magsalita yung na yun yung Kuya Park na yun. Galing Mindanao. Maguindanao ba yun? Tapos siya yung nagsalita doon sa rally sa Liwasan. Handa na ba kayo? Handa na ba ang mga lighter nyo? Yun, Kuya Park. Pinatawag ng CIDG, iniimbestigahan sa posibleng kaso ng sedition or inciting to sedition. Ngayon, siya, nag-live yung yung Kuya Park na yon, nag-live yun dun sa may Senate, nananawagan. Suportahan po natin yung panawagan ni Congressman Kiko Barsaga. Kaya mayroon ng mga disipulo si Kiko Barsaga Bukas, malalaman kung marami bang taong sasama sa kanya. Pero yung panawagan ni Kiko Barsaga naka-upload sa PDP Laban PDP Laban na Facebook page.
Ibig sabihin, suportado siya ng PDP Laban. Hmm? Napanood ko yung panawagan niya, nananawagan siya sa mamamayang Pilipino. Panahon na daw ng people power. Doon daw sa Forbes Park, bukas. Mayroong post si Attorney Jess Palses. Ang post ni Attorney Jess Palses, sabi ni Attorney Jess Palses, ah, oh, ano ito mga kabunyog mga kababayan, ayon kay Attorney Jess Palses, maging matagumpay kaya ang panawagan ni Barsaga? Kaya lang mayroong kantyaw dito si Barsaga ay si Jess Palses kay Barsaga na si Barsaga kaya umattend bukas. Kasi nung September 21 daw nanawagan na rin ito ng anti-Marcos protest pero si Barsaga mismo wala doon sa September 21 na mga protesta. O kaya ang tanong ngayon, sasama na kaya, sisipot na kaya si Barsaga. Ito sabi ni Jess Palses, tomorrow is the true test of Kiko Barsaga's strength. How many will actually heed his call to protest in front of Forbes Park? Baka hindi lang langawin yung rally niya, pero baka nga hindi din pumunta si Kiko Barsaga Dog show is stick-cut show. Anyway, ibang klase rin itong si Kiko Bar. Pero may mga may mga tagahanga na ito. Una nga yung Kuya Park na yon. Pangalawa yung Makata. Mayroong Makata na DDS din. Yun. Sila yung nananawagan. Na suportahan daw ang panawagan ni Kiko Barsaga. Pinanawagan din nila kay Amy Marcos na pamunuan na daw ang rally na to ng People Power. Pero ewan natin, wala namang comment si Amy Marcos. Hindi, magulo rin itong mga DDS hindi mo maintindihan. Anyway, abangan natin bukas ano bang mangyayari dito sa panawagang ito ng DDS People Power 3. Dati, hindi pa sinasabi ang lugar ngayon mayroon na. Forbes Park daw. Forbes Park daw. Abangan natin bukas, i-monitor natin. Itong si actress Pinky Amador at saka si Kato Nying Taberna, umiinit ang patutsada. Umiinit ang patutsada ng dalawang ito. Ang pinagmulan lang niyan mga kabunyog, mga kababayan, alam naman natin yung ginawa ni Tunying Taberna kasi. Si Tunying Taberna at saka si Jerry Baha dun sa programa nila sa DCRH ba yun? Programa nila, sinabi nila na, ito pa lang si Risa Ontiveros. Grabe, 3 billion pala ang insertions nito. At sa 3 billion na insertions nito, 700 million ang flood control. Yun, insertions. Kaya, parang sinasabi nila na huwag magmalinis si Risa kasi si Risa mismo ay sangkot din sa mga insertions. Ay nilinaw na ito ni Senadora Risa Hindi insertions yung ginawa niya. Hindi nga siya pumirma sa BICAM Hindi nga siya bumoto sa budget ng 2025. Kung bumoto siya sa 2025 budget, kung nanginabang siya sa insertions, kung mayroon siyang insertions, di dapat buboto siya doon. Kasi nakakaano naman, parang hipokrito ka na nanginabang ka sa insertions, marami kang insertions, marami kang siningit sa BICAM, tapos hindi ka pipirma, tapos hindi ka boboto pabor sa budget. Nilinaw ni Risa Hontiveros na hindi siya pumirma sa BICAM report. Pangalawa, hindi siya bumoto para sa 2025 budget. Kaya malinaw, hindi siya sang-ayon, hindi siya sangkot doon sa mga controversial na insertion sa BICAM. Pero nilinaw ni Risa Hontiveros, mayroon talagang mga project siya na doon sa deliberation ng Senado mismo, sa plenary ng Senado, mayroon siya doong mga projects na prinopose. Amendments ang tawag doon. Hindi naman insertions yun. Saka hindi patago yun. Open nga sa lahat ng miyembro ng Senado. Lilinaw na yun ni Risa Hontiveros. Para kinurek na yung mga parang insinuations o paninira ni Tunying Taberna. Ay itong si Pinky Amador napunta doon sa airport o kung saan yon. Kasi pag dumadaan sa airport nakikita ko rin yung
Katunyings, yung may mga ano doon, ensaymada, kung ano-ano. Pero hindi naman ako bumibili doon. Hindi ko alam kung masarap yun. Itong si Pinky Amador pumunta doon, tapos lumapit. Sabi niya, bibili sana ako ng fake news. Napanood niyo ba yun? Napanood niyo yung video na yun? Pinky Amador. Bibili sana ako ng fake news. O yun. Ay napikon si Tunying Taberna. Oh, sinagot si ano, sinagot si ah, sinagot si ano, Pinky Amador. Ang sagot ni ano ni ah, Tunying Taberna, sabi ni Tunying Taberna, ha? Ma'am Pinky Amador, wala pong fake news sa amin. Pero try niyo po ang malutong na mura pa na rice crackers. Malutong na mura. Yun ang ang ano, yun yung gusto niyang gamitin na term, malutong na mura. Tikman mo daw, try mo daw yung malutong na mura. Ibig sabihin, ah, gustong sagutin ng malutong na mura ni ah, Tunying Taberna si Pinky Amador, pero dinaan niya lang sa mga play of words. Sabi niya, Ma'am Pinky Amador, wala pong fake news sa amin, pero try niyo po ang malutong na mura pa na rice crackers. Anyway, ah, ito kasing si Tunying Taberna, ah, ano 'to, mag-isip-isip naman kasi siya ng mga ginagawa niya, ha? Oh, ano 'yan, inaano ito ni Tunying Taberna, yung sa dami naman ng puwede niyang banggitin, ang dami naman dong may mga budget, ano? Ang dami 'yun, may mga nakalista 'yun, halos kumpleto yung mga senador dun sa listahan niya ng mga budget. Tapos ang talagang binanggit niya, sininggle out niya ay si ano, si Risa Hontiveros. So anong ibig niyang sabihin? 'Di ba? Talagang malinaw, demolition job kay Risa 'yon. Gusto niyang siraan si Risa Hontiveros. Ay siyempre, yung mga supporters ni Risa na siyempre mapo-frustrate. Bakit si Risa ang gusto mong ano, sinisingle out mo? Anong ibig mong sabihin? Na si Risa Hontiveros ay pasimuno ng mga insertions katulad nila Chis Escudero, tulad nila Jinggoy at nila Joel Villanueva. Parang ganun yung ini-insinuate ni ano doon ni Tunying Taberna. Kaya siyempre yung mga supporters ni Risa tulad ni Pinky Amador ay talagang ano rin, magre-react din. Anyway, abangan natin ang susunod diyan na kabanata. Ito, ano bang nangyari sa mga kaalyado ni Sara Duterte sa ano, sa Kamara? Parang wala ano? Parang wala. 320 na ba ngayon ang kongresista? Sa 320, parang 317 yung bumoto kontra sa budget niya sa Office of the Vice President. Apat lang yata yung ano apat lang yung bumoto pabor sa kanya. Pabor dun sa budget niya. Ang apat na ito ay siyempre yung anak ni Marcoleta, ni Rodante, ang anak niya, yung kanyang Sagip Party List ba yun? Si Paulo Marcoleta, yun. Isa yun. Pangalawang bumoto, si Ungab. Ay siyempre si Ungab, congressman yan ng Davao City, kakampi talaga yan ng ng Duterte. Di dalawa na. Ang pangatlo si Suntay, yung nagbi-vape habang may session ang Kamara. Si Suntay. Pangatlo. Ang pang-apat yung si Nazal ng Bagong Henerasyon Party List. Yun lang yung apat na bumoto. Ano ba yan? Anong nangyari? Kahit si Gloria Arroyo ba hindi bumoto para sa budget ng opisina ni Sara? Diba si Kiko Barsaga hindi bumoto? Ewan ko, baka sila Pulong absent. Saka yung anak ni Pulong na Omar ba yun? Absent ba? Anong nangyari? Apat lang yung pumabor kay Sara eh. parang parang wala na yatang pwersa ang Duterte sa Kamara. Kasi ang talagang pinaglalaban din sana ni Marcoleta at saka ni Ungab na yung budget ng Office of the Vice President wag namang tapyasan. Kasi 900 million yung pinopropose nila sa 2026. Ngayon kasing 2025, ang budget ng OVP ay 733 million.
Ngayon, sa 2025, 900 million plus. Oh. Yun yung na-approvean sa Senado. Eh sa Senado kasi, umattend si Sara. Umattend si Sara sa Senado. Pagdating sa Kamara, ayaw niyang umattend eh. Oh. Ay di sabi ni Senadora Leila de Lima, dapat turuan natin ng leksyon. Oh. Sobra na itong si Bratinila eh. Masyado ng enough ng kanyang pagiging spoiled. Oh, hindi siya marunong magrespeto sa Kamara. O sige, wag nating aprubahan ang budget niya. Ibigay natin sa kanya yung budget niya ngayong taon, yan na rin. Wag nating taasan. Oh, ay argumentuhan sana sila Ungab at saka sila Marcoleta, sila Paulo Marcoleta. Oh, pinapakiusap nila na wag namang tapyasan. Kasi masyado na daw mababa yung budget ng Office of the Vice President. Pero simple lang sabi ni Senadora Leila de Lima. Eh kung hindi ka marunong magrespeto sa Kamara, para yang anak, hindi ka marunong magrespeto sa sa magulang mo, o sige, bawasan ka ng baon para matuto ka. Oh. Yan yung Kaya sabi ni Leila de Lima, hindi siya marunong magrespeto sa Kamara. Bakit mo siya bibigyan sa hinihingi niyang budget na dagdag? Walang nagawa yung mga supporters ni Sara na mga kongresista. Sa bandang huli, nung nagbutuan, apat lang yung bumoto, pabor doon kay Sara. Yung lahat halos ng kongresista, ang boto, i-retain na lang yung budget ni Sara ngayong taon na 2025. 700 plus million lang yun. Ngayon, sigurado mainit na naman ang ulo ni Sara niyan. Kaninong problema? Kaninong kagagawan? Kagagawan niya eh. Hindi siya marunong magrespeto. Masyadong mataas ang kanyang pride. Yun. yan yung niya. Feeling niya, entitled siya. Na kahit hindi sila makiusap, dapat ibigay sa kanila yan, sa kanya yan. Yun ang problema ng mga Duterte. Feeling entitled, pero walang accountability. Yan yun. Yan yung Kaya yung nagiging problema niya ngayon, problema niya yan, kagagawan niya yan. Kaya lang, kahit pala sa Kamara, hindi man lang siya pinanindigan ng kanyang mga kasamahan. Dapat sana hindi man lang nag-absent sila Pulong, o yung anak niyang si Omar, o yung mga Duterte, at saka yung mga kakampi nila. Kahit man lang sana nakakuha sila ng 15 votes. Ito wala, apat lang. Yan na lang ba talaga yung solid na Duterte? Yung Duterte diehard. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat.